Kamakailan nga lang po mga idol, ay mismong sinabi nga sa latest interview ni Japanese monster na Oya Inoue, sunod niyang planong labanan si Cuadro Alas Janriel Casimero kapag nagtagumpay ito sa bakbakan nila ni Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales sa kanilang undisputed title fight bago matapos ang taong ito. May kondisyon nga lang po itong si Inoue bago niya labanan ang angas ng Pinas. Yun ay ang magpa-drug testing at bada testing muna daw si Casimero bago niya tuluyang labanan ito. Dahil nga dyan mga idol, ay agad nga sumagot si Cuadro Alas at naglabas ng video sa kanyang official YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Ang sikreto lang naman daw kung bakit napakalakas niya ay dahil sa nakaugalian niya na pagkain ng saging at kamote. Kaya naman, wala nang bala-bala test pa. Bukod dyan, ay niyaya na lang din ni Casimero itong si Inoue na kumain na lang din ng kamote at saging. Lalo na, wala na daw sa kanya ang conditioning coach na si Memo Heredia, ang isa sa kilalang kilala at pinakamagaling na conditioning coach. Ay naging conditioning coach din ni Cuadro Alas Casimero noong mga panahong nasa MP promotion pa ito, na ayon nga po mismo sa isang article na mula sa isang pagiging Class B na halimaw ay nagawang palabasin ang pagiging Class S na halimaw sa katauhan ni Janriel Casimero ni Coach Memo Heredia. Dagdag pa ni Coach Memo, gifted daw talaga itong si Casimero. Dahil ayon mismo sa kanya, mas malakas pa daw sumuntok si Casimero sa 147 pounds o sa welterweight na Juan Manuel Marquez. Na ang ibig sabihin ay kaya talagang umakyat at makipagsabayan nitong si Casimero sa mas mataas na timbang. Yun nga lang, kailangan niyang pag-ibayuhin ng kanyang bilis at footwork. Sabi nga nila, the more na bumigat ang isang tao, the more na mas babagal ito. Ayon naman sa isang featherweight sparring partner na hapon ni Casimero, ay malakas daw talaga at nakakayanig ang mga suntok nito. At para daw simento ang bigat ng mga suntok ni Casimero. Kahit siya ay nasa featherweight division at si Casimero noon ay nasa bantamweight lang, ay yanig daw talaga ang kanyang nguya-nguyaan sa lakas ng suntok nito. At ayon pa nga sa isang Briton na winasak ni Casimero ang pangasalaban, ay si Casimero daw ang may pinakamalakas at pinakamapait na kamaon na natikman nito. Pinalaan pa nito noon si Zulani Etit sa laban nila ni Casimero na wag daw siyang magpapakakampante sapagkat malahalimaw daw ang lakas ng suntok ni Casimero. Sabi pa nga nito sa isang interview niya, Casimero is no joke. He's the hardest punch I've been hit by. Grabe naman po kasi mga idol ang sinapit nitong si Charlie Edwards sa kamay ng ating kababayan na knockout nito matapos matamaan ng counter left hook ni Casimero. Na sa sobrang lakas ay tumalsik ito ng pagkalayo-layo at umangat ang dalawang paa nito sa sobrang lakas ng impact. Sa katunayan yan mga idol, sa sobrang lakas ni Casimero ay 6 sa 7 laban nito ay nagsihalik sa lona at nagsitulog matapos tamaan ng mabigat na kamao ni Cuadro Alas. So you can finish him. So make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a We knew it was beautiful ending to this fight! We knew it was gonna happen. He had very little left. And flat on his back. Unbelievable ending. What a Janriel Casimero. What a fantastic show there from the Filipino Fatality. Finish him.
Finish him! Maliban nga lang dito kay Guillermo Regundo, na track and field ang ginawa sa laban. Ngunit na-knockdown naman ito ni Casimero nung round 1 mga idol. Yun nga lang, simula nang matikman niya ang mapait na kamao ni Casimero, ay nagtatakbo na lang ito ng nagtatakbo na parang ginaya ang estilo ni Mayweather. Nawala ang pagkamatapang at walang inuurungan ni Regundo. At tila nabaliwala ang napakatinding karanasan nito sa pakikidigma sa ibabaw ng lona. Na 1,400 na laban at 12 lamang ang talo sa pagiging amateur boxer nito. At 20 panalo naman at 3 talo lamang sa kanyang professional career. Sinabi din ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ni Tyson Fury at Adair Ruiz Jr. na si George Capitillo na iba daw talaga ang lakas ni Casimero. Pang 135 pounds lightweight division daw at 140 pounds light welterweight division at sigurado daw siya dito dahil madami na daw siyang nahawakan na boksingero sa magkakaibang dibisyon. Kaya pwede talaga itong umakyat ng dibisyon si Casimero kung talagang hirap na siya sa mas mababang timbang. Ngayon ay nasa super bantam o di kaya makigulo siya doon sa featherweight division. Kalampagin at tasarin niya ang mga champion doon. Gaya ni Vargas na tumalo kay Magsayo. Ewan na lang natin kung hindi sila makatikim ng gulpi di alimpungatan at gawing turtle ni Cuadro Alas angas ng Pinas. At kung totoo nga pang 135 pounds, 140 pounds ang lakas ni Casimero at mas malakas pa sa 145 pounds na Juan Manuel Marquez na naka-knockout sa matibay na si Pacquiao na si Casimero, ay siguradong may tulog ang tinaguri ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kung magkaharap at kung tatamaan siya ng solidong suntok ng pinakamangas na boksingero ng Pilipinas na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Kung matatandaan nga natin mga idol, noong unang laban ni Donaire at Inoue ay tinamaan ni Donaire ng solidong kanan si Inoue sa panga. Muntika nang lumaglag ang tuka at kumalas ang nguya-nguyaan nito sa right counter ni Donaire mga idol. Na kung tutuusin, na kung left hook ni Donaire yun, ay baka na-knockdown na siya doon. At swerte pa nga siya at nakaklinch pa siya noon. At hindi nakapag-follow up ng suntok si Donaire. At kung iisipin nga natin mga idol, matandang Donaire na ang nakalaban ni Inoue noong mga panahon na iyon. E paano na kaya kung si Casimero ang bumira sa panga ni Inoue? E di wala na, finish na, uwian na. Hindi naman po sa minamahina natin ang Hapon mga idol. Mismong mga batikan trainer na ang nagsasabi na pang welterweight ang lakas ni Casimero. At sa Facebook naman ay nagkomento din itong si Cuadro Alas na ang daming dahilan daw nitong si Inoue. Kung malakas daw ito ay kumain muna ito ng kamao niya at tingnan muna natin kung hindi ito susuka. Bukod dyan, sabi pa ni Casimero ay wala namang problema sa bada test na hinihingi ni Inoue. Patunay lang ito na hindi makapaniwala si Inoue sa taglay na lakas ng kanyang kamao. Aminado din naman itong si Cuadro Alas na malakas din itong si Inoue. Ang problema ay kung kaya ba daw nitong tanggapin ang lakas niya. Ano yung mga sikreto na mo? Lo! Kamuting kahoy, Oh. saging, banana Q, mga, ito pa, mga immortal. Pero anong bada-badatis nyo? Utay na, oy! Wala na si Mimo sa amin. Wala nang bada-bada dyan. Saging. Saging. Yan pala yung sekreto ng mga immortal. Oh, lo. Ah! Oy, Inoue, kalang kamuti para magututot ka. Kaya sinasabi niyang natatakot kasi si Inoue. Bakit sinasabi niyang pabadatis? Natatakot pala siya. Yung mga boxer, wala namang, ako, kami, kahit nasabihin nila na may malakas si Inoue, walang badatis. Ako.
Pabadatis pa.